po ba, hinamon po ni Senator Robin Padilla ito pong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Pero may nakakalimutan. May nakakalimutan ito pong si Senator Robin Padilla na nung panahon na iniimbestigahan po yung ng Quadcom, yung patungkol po sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng Duterte administration, di ba ilang beses na inimbitahan sa Kongreso itong si Senator Bato pero hindi po pumunta itong si Senator Bato at may mga sinasabi pa siya na Parliament courtesy ata yun, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, ayon po dito sa Celebrity Buzz PH, dahil kung makikita nyo, di ba, idinawit ni Saldico si Congressman Sandro Marcos, sinakyan po yan ni Senator Robin Padilla. At sabi po dito, mga kababayan, hinamo ni Senator Robin Padilla si Congressman Sandro Marcos na sa Senado humarap, hindi daw po sa ICI. Ayon kay Padilla, kung talagang may kumpiyansa si Congressman Sandro at sinabi niyang wala siyang itinatago, mas mainam umano na sa Senado siya magpaimbestiga. Naka-live, lantad sa publiko at nasasaksihan ng taong bayan. Yan po, mga kababayan, yung sabi ni Robin Padilla, ha. Hinahamon niya na pumunta ng Senado etong si Congressman Sandro Marcos at doon daw po magpaimbestiga. Pero gaya nga po nung sabi ko, mga kababayan, kung mag-iimbestiga lang din ay etong si Senator Robin Padilla, baka mapahiya siya kay Congressman Sandro Marcos. Kita niyo po ba kung gaano ka tawag dito? Kung gaano ka kupal, mga kababayan, ito pong si Senator Robin Padilla. Bakit natin nasabi? Saka ba naman nagkatala, nagdala ka ng artificial intelligence doon po sa sa mismong Senado at idinidepend mo pa. Pinagtatanong mo pa at ginamit mo parang pambato sa PCO yung artificial intelligence. Kaya nga po siya napahiya eh. Tapos gusto niyang imbestigahan, mga kababayan, ito pong si Congressman Sandro Marcos. Hindi ba niya alam na nung panahon na nag-iimbestiga ang Quadcom, maliwanag, mga kababayan, na iniimbitahan si Senator Bato pero hindi po pumunta si Senator Bato de la Rosa? Diba? Hindi pumunta si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, doon sa patawag ng Quadcom at nagtatago po sa saya ng Senado. Tapos ngayon, gustong imbestigahan, gustong imbitahan ni Senator Robin Padilla si Congressman Sandro Marcos. Maliwanag nga na yung mga sinabi ni Saldico, mga purong accusation lang na wala naman siyang ebidensya. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, gate niya, mas makikita raw ng publiko ang katotohanan kung sa Senado gaganapin ang pagdinig kumpara sa ICC na hindi napapanood o kumpara sa ICI na hindi napapanood ng live at maaaring magdulot ng pagdududa sa ilan. Dagdag pa niya, kung hinamon umano ni Kong Sandro ang ICI na imbestigahan siya. Siya naman ang naghahamon ngayon na gawin ito sa Senado. Binanggit din ni Padilla ang halimbawa ni Kong Toby Tiangco na umani nag-waive ng parliamentary immunity na para sa kanya ay simbolo ng tapang at pagiging bukas sa pagsusuri. Maliwanag naman, mga kababayan, na yung kay Toby Tiangco po kasi, yun po ay kusa po niya. Kasi nga, may mga itinuturo siya, may mga idinadawit siya na mga tao, mga kababayan, sa investigasyon ng maanumalyang flood control. So ngayon, maliwanag din naman na ito pong si Congressman Sandro Marcos, nagpa-unlock na siya ay imbestigahan diyan po, mga kababayan, sa ICI. At alam din naman natin, mga kababayan, na kung magpapaimbestiga siya sa Senado, ang bagsak pa rin yan sa ICI, mga kababayan, at sa Ombudsman. So ngayon, much better para sa akin, kung magpapaimbestiga etong si Congressman Sandro Marcos, mas magaling na sa ICI para kung sakali na may makita kung siya ba'y kasabwat or hindi, dadaan naman yan, mga kababayan, sa Ombudsman. At ipafile yan sa Sandigang Bayan. Maliwanag din naman kung iisipin po natin na yung mga sinabi ni Saldico ay puro accusation lamang po kay Congressman Sandro Marcos at wala pong matibay na investigasyon. Alam naman natin, wala pong matibay na ebidensya, mga kababayan, na magpapatunay na sangkot po talaga si Congressman Sandro Marcos. So ngayon, mga kababayan, alam naman po natin kung ano po yung pinanggagalingan
ni Senator Robin Padilla. Alam naman natin mga kababayan na halos katulad lang din siya nitong DD-shit na ito na nagluluksa. Dahil nga mga kababayan, yung interim release, yung apila ng kampo nila sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, ika nga, nabasura, na-reject mga kababayan ng ICC. So ngayon, kung titingnan ninyo, wala pong pinagkaiba yan dito sa isang DD-shit supporter na umiiyak dahil hindi nakalabas si Digonggong. Anyway, i-play po natin. Ayan o, iyak! Here in Holland, this country, the international Iyak! human rights is in O yung mga DD-shit na nanonood, iyak! Ano? Iyak! Sabi dito, puro daldal ka. Di yan, mga magnanakaw naman kinakampihan mo, gago. Mas magalit kayo kung kakampihan ko si Pulong na hindi maipaliwanag kung nasaan yung 51 billion. Mas magalit kayo kung kinampihan ko si Saldico. Mas magalit kayo kung kinampihan ko si Sara Duterte, hindi naman. this country. Our former president. Iyak! Ano? Labas sa sipon, iyak! Na tayo magbibigay ng lakas. Okay? Nako, Bigay lakas. huwag kayong magpanil lang dyan kay Roque. Inuuto lang kayo niyan. Kampihan kay Sara Duterte. Pinagtatanggol pa nga yung sinabi ni Sara Duterte na na itatakas yung tatay niya na naging dahilan para hindi mapagkalooban ng interim release. Etong si Digonggong. Please release! Let him go! Nako! Mula doon sa maraming nananawagan, ngayon iisa na lang. I'm not really into politics, but of course I'm in standing for a former president, Rodrigo Roa Duterte, because Bring him Ash! Bring him Ash! he has done a lot of things in our country on his journey Yeah. as a president. And of course, we're human, and he's already 80 years old, so it's so sad I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard also, of course, especially to the people of Davao. We expect it to be positive, so have a better future for the Philippines. But I think the Philippines is right now doomed of what happened. We expected more. Alam nyo, yung mga DD-shit dyan, nasisihin nyo si Sara Duterte, hindi si Presidente. Alam nyo, kung makikinig kayo kay Panelo, walang pupuntahan kasi biruin nyo, pinapalabas ni Panelo, kasalanan daw ni PBBM kung bakit hindi nabigyan ng interim release. Ito pong si dating Pangulong Duterte. O kung titingnan nyo, ayon po dito sa Ganap PH, sabi daw po ni Panelo, si Marcos Jr. ang may kasalanan kung bakit nireject ang interim release ni Duterte. Pero kung lalawakan nyo ang pangunawa nyo, sino ba nagsabi na itakas na lang etong si Digong? Sino ba ang gumawa ng mga resolusyon dyan sa Senado para ipakita na etong si Duterte ay may kapangyarihan pa rin dito po sa Pilipinas? Si Robin Padilla at si Sara Duterte. Kaya dapat, wag si Presidente ang sisihin nyo. Ang sisihin nyo, si Puset at etong si Boy Sile. Yan ang may kasalanan kung bakit hindi makalabas-labas etong si Digonggong. Diba? So ngayon mga kababayan, para sa akin, kung titingnan nyo, may mga ginagawa na namang hakbang. Etong si Kaufman. Pinapaasa na naman po niya yung mga DD-shit na sipunin. Bakit? Bakit natin nasabi na pinapaasa na naman mga kababayan? Kung titingnan nyo, ayon po dito sa 1PH, ayon daw kay Kaufman or kay Attorney Kaufman, muli silang maghahain ng motion para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag lumabas na ang medical evaluation nito sa susunod na buwan. Kasunod dyan ang pag-reject ng ICC Appeals Chamber sa apila ng kampo ni Duterte para sa interim release kahapon mga kababayan, November 28. Pero para sa akin, ito ay pagpapaasa na naman dun po sa mga DD-shit na walang kapagod-pagod na naghihintay mga kababayan na lumabas etong si Digonggong pero hindi na po makakalabas. Kasi nga, alam naman po natin mga kababayan na talagang pagka nakalaya etong si Digonggong,
hindi na po babalik yan sa ICC. Hindi na po babalik yan. Kaya nga yung mga didisit dyan na mga bobot tanga, hindi ko naman po nila lahat, na nakinig kay Roque, na kinidnap daw etong si Duterte, kayo po ang may kasalanan kung bakit hindi po nakalabas si Digong. Kasi pinapalabas nyo, kinidnap. Tapos yung si Sara Duterte, gustong itakas si Digong. Tapos si Robin Padilla, gumawa ng resolusyon para po pagtibayin yung interim release. Ano po, para usirsi rin ang ICC na bigyan ng interim release etong si Digonggong. So yan, yung mga naging resulta ng ginawa po nila, naibasura yung interim release, mga kababayan, ni Duterte. Saglit na makakalaya si Digong, hindi makakalaya dahil sa kapalpakan ng kanyang sariling anak at ng kanyang sariling mga taga-suporta at mga sarili po niyang kaalyado. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan nyo kung papakinggan yung sinasabi ni former Senator Laila de Lima, ito po yung naging reaksyon niya. Ano po, mga kababayan, sa mga ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Ano po noong mga panahon, mga kababayan, na si Digong ay nasa kapangyarihan pa. Ito, pakinggan po natin. Isa na lang yung hindi ko kaya. Isa na lang. Patawarin. Sorry, sabi ko mapulong yan na. Yung pinakaano, yung hindi pa pinayagan na makalaya. Yung itago na lang. Interim. Pero yung mga yan, mga the likes of Harry Roque, na yun ang sinabi niya, na may you rot in jail. For life. Ang sabi nga nila, karma is indeed a bitch. Nako po! You believe in karma? Nako po, mga kababayan. Talagang sapol. I like the rolling of the eyes and the eyebrows. Ang cute lang. Cuatro Alas really brings out the best in our guests. Justice. Andito ba si Ma'am Jen? Si Ma'am Jen. Comment nga kayo, comment nga. Hindi ko kasi makakita Ay, shoutout nakaganti na si Dilima. Really catch us up. So sana, okay, nag-umingi siya ng panalangin. Bigay natin. Ibigay natin. Kailangan, lahat that- naman, pwedeng humingi ng panalangin. Grabe no, biruin nyo. Si Duterte, konting buwan na lang, mag-iisang taon na doon. Mga kababayan, at alam naman natin, pagka naka-isang taon si Duterte, instant billionaire na agad. Ito pong si Kaufman. Pera nga naman, gatas na gatas si Digong. Manalangin tayo Gatas sa iba. na gatas. Ganyan naman, turo naman yan ng Panginoon din Yun. Tapos ko rin. Ganda naman. So, Tsaka- sige lang, pero, umuwi ka na. Yan. Bumalik ka na. Ang isang Mas malambot ako, na actually, pinatawad ko na nga ang mga yan Pinatawad na daw si Bato de la Rosa. Isa na lang yung hindi ko kaya. Isa na lang. Patawarin. Sorry, sabi ko mapulong yan na. Yung pinakaano, yung hindi pa pinayagan na makalaya. Aray! Aray ko po. Di ba, mga kababayan, alam nyo, kung tutuusin, bawing-bawi na si former Senator Laila de Lima. Siyempre, ikaw ba naman, ipakulong ka ng wala kang kasalanan at puro tanim ebidensya lang yung tawag dito, yung ipinanlaban sa'yo, kaya ka nakulong. Tapos sa huli napatunayan na inosente ka pala. Siyempre, kahit sino, mga kababayan, sasama po talaga ang loob patungkol po dyan. Pero para sa akin, mga kababayan, sa lahat ng ginawa ni Duterte na kasamaan nung panahon na siya po ay nasa sa gobyerno, nung panahon na siya ang presidente, yung pag-aakala niya na wala nang katapusan yung kanyang kapangyarihang hawak, eto na po siguro yung balik ng Panginoon po sa kanya. Kasi di ba minura niya ang Diyos? Minura niya ang Diyos, mga kababayan. Tapos yung Santo Papa, minura niya. At talagang lahat ng pambabasto sa kapangyarihan ay ginawa po niya nung panahon na siya po ang presidente. So eto na po yung hatol ng Panginoon po sa kanya, mga kababayan. Alam nyo, kung tutuusin, kung sana nirespeto lang nila yung pamumuno ni PBBM, hindi sana mangyayari, mga kababayan, yung mga ganitong klase ng bagay. Kaso ang problema, ang may kasalanan din dito yung mga nag-udyok kay Digong para bumanat ng bumanat. Especially, ang may kasalanan din dito yung anak ni Digong na ganid sa kapangyarihan. Wala akong pinapangalanan. Yun pong isa sa may kasalanan dyan. At talagang pilit na naglalaglag sa kanyang tatay. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, ano masasabi ninyo? Hingil po dito, mga kababayan, sa pagkadismaya ni Robin Padilla
na dito po sa naging resulta kahapon patungkol po sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabot na nga sa point mga kababayan na hinahamon niya na si Congressman Sandro Marcos na umattend daw sa Senado at kanya daw pong iimbestigahan. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.